sapagkat kakailanganin ng mahal na hari ng mainit na sabaw na nagmumula sa baboy ramo, sapagkat ang mahal na hari ay napagod sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Pagod na pagod ang mahal na hari sa kanyang pagdiriwang ng kanyang kaarawan, sapagkat ang mahal na emperador ay nakipaglaro sa mahal na hari ng pitikan ng itlog. Kaya habang nasa kagubatan ng kaharian ng Konoha ang mahal na prinsipe, tila ba pagod na pagod ito dahil sa araw na to ikasiyam ng Setyembre, taong 2020 na atasan ng mahal na prinsipe na siya'y manguha ng baboy ramo sapagkat kakailanganin ng mahal na hari ng mainit na sabaw na nagmumula sa baboy ramo sapagkat ang mahal na hari ay napagod sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Pagod na pagod ang mahal na hari sa kanyang pagdiriwang ng kanyang kaarawan sapagkat ang mahal na emperador ay nakipaglaro sa mahal na hari ng pitikan ng itlog. Kaya agad ipinautos ng mahal na hari sa mahal na prinsipe na siya'y hulihan ng baboy ramo. Habang nasa kalagitnaan ng kagubatan ng Konoha ang mahal na prinsipe at ang kanyang hukbo, napadaan nito kung saan ikinasal ang mahal na reyna. Ikinasal ang mahal na reyna sa kanyang ika-12 asawa. Masayang nagsasama ang mahal na reyna at mahal na emperador sa kaharian ng Konoha. Hindi kalaunan ay binayaan sila ng poong may kapal na magkaroon ng 1,000 anak. Hindi alintana sa mahal na prinsipe na siya ay pagod na pagod, ngunit wala siyang magawa kundi sundin na pinag-uutos ng mahal na hari. Habang patuloy sa paglalakbay ang mahal na prinsipe sa kagubatan ng Konoha, ay nakaramdam ito ng labis na pagkagutom. Ngunit wala siyang magawa kundi sundin lamang ang pinag-uutos ng mahal na hari, sapagkat kailangan ng mahal na hari na siya ay makapaghigop ng mainit na sabaw na nagmumula sa karne ng baboy ramo. Labis pa rin ang pagkamangha ng mahal na prinsipe sa ganda ng kagubatan ng Konoha. Ayon sa pinunong hukbo, sa gawing kaldora ng kagubatan ng Konoha ay doon naninirahan ng mga baboy ramo, kaya't masugid naman sinuyod ang kagubatan ng Konoha upang nang sa ganon ay masakatuparan namin ang pinag-uutos ng mahal na hari. Patuloy lamang sa paglalakbay ang mahal na prinsipe kasama ang pinunong hukbo sa kalagitnaan ng kaharian ng Konoha, ngunit lumilipas ang ilang oras ay hindi pa rin sila nakakakita o nakakahuli ng baboy ramo. Kahit na ganun pa man ang nangyari, hindi pa rin nawawala ng pag-asa ang mahal na prinsipe. Alam niya pa rin sa kanyang sarili na siya ay makakahuli o makakahanap pa rin ng baboy ramo, kaya't patuloy lamang siya nagmamasid sa kalagitnaan ng Konoha upang sa ganun ay makahuli man lang siya at hindi mabigo sa pinag-uutos ng mahal na hari. Patuloy sa paglalakbay ang mahal na prinsipe at pagmamasid sa kalagitnaan ng kaharian ng Konoha, ngunit sa ilang oras na paglalakbay ay bigo pa rin makakuha ng baboy ramo ang mahal na prinsipe, kaya't hindi niya na alam kung siya ay makakakuha pa. Kahit na ganun pa man ang nangyari, inangingibabaw pa rin sa mahal na prinsipe na sundin ang ipinag-uutos ng mahal na hari, kaya't ipinagtanong niya sa kanyang pinakamatapang na alagang aso kung sila ay makakakuha pa ng baboy ramo, kaya't sinagot lamang ito ng pinakamatapang na aso na tayo magpatuloy lamang at magmasid sa kalagitnaan ng kaharian ng Konoha. Patuloy lamang ang paglipas ng ilang oras, ngunit bigo pa rin ang mahal na prinsipe na siya'y makahuli ng baboy ramo, kaya't napagtanto ng mahal na prinsipe na tila bawalan ng pag-asa at pagod na siya na sa kakahanap ng baboy ramo. Sa mga oras na to, hindi na alam ng mahal na prinsipe kung siya'y magpatuloy pa rin sa paghahanap ng baboy ramo. Sa mga oras na to, napag-isipan ng mahal na prinsipe na siya'y bumalik na lamang ng palasyo kahit na bigo siyang makahuli ng baboy ramo. Kahit na ganun pa man ang nangyari, ay muli niyang tinanong ang pinakamatapang niyang alagang aso kung sila ba'y makakahuli pa ng baboy ramo. Wala raw kaming nakuha, sa kasamang palad wala kaming nakuha. Eko, napakantang tinik.